Hi guys! Welcome back to Franchise Republic, your franchise business central hub. Mga dapat mong malaman bago mag-franchise business, Tagalog version. Ang franchising ay isa sa pinakakilalang paraan ng pagnenegosyo sa Pilipinas dahil nagbibigay ito ng oportunidad sa mga negosyante na magsimula sa isang establisado ng sistema. Ngunit bago sumabak, mahalagang maunawaan ang lahat ng aspeto ng franchising. Ano ang franchising? Ang franchising ay isang business model kung saan ang franchisor ay nagbibigay ng karapatan sa franchisee na gamitin ang kanilang brand, produkto at sistema kapalit ng bayan. Ang dalawang ito ay may kasunduan kung saan nakapaloob ang mga kondisyon tulad ng franchising fee, paunang bayad upang makuha ang karapatan sa brand. Royalty fee, regular na porsyento ng kita na binabayaran sa franchisor. At marketing fee, bayad para sa national at local marketing campaigns. Mga halimbawa, ang franchisee ng Jollibee ay gumagamit ng parehong menu, operasyon at marketing materials tulad ng ibang branches. Sa isang Zago per Shake franchise, may standard na proseso mula sa paggawa ng shake hanggang sa presentation nito. Key element, ang franchising ay isang partnership kaya't ang tagumpay ng franchisee ay tagumpay din ng franchisor. Mga uri ng franchise business sa Pilipinas. Number 1. Food and beverage franchise. Karaniwang uri, fast food, milk tea shops, coffee shops, o dessert stalls. Halimbawa, Jollibee, Starbucks, o Chatime. Bakit patok? Laging may demand sa pagkain at inumin. Number 2. Retail franchise. Karaniwang uri, convenience stores, supermarkets, o specialty stores. Mga halimbawa, 7-Eleven o Ministop. Bakit patok? Ang mga tao ay laging nangangailangan ng madaling access sa mga pangunahing bilihin. Number 3. Service-based franchise. Karaniwang uri, laundry shops, water refilling stations, o delivery services. Mga halimbawa, LBC Express o Aquabest. Bakit patok? Nagbibigay ito ng solusyon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Number 4. Health and Wellness Franchise. Karaniwang uri, pharmacies, spa, o fitness centers. Mga halimbawa, Generica, The Spa, o Anytime Fitness. Bakit patok? Tumataas ang interes ng mga tao sa healthy lifestyle. Number 5. Education and Training Franchise. Mga karaniwang uri, learning centers o mga review centers. Mga halimbawa, Kumon o Ahead Tutorial. Bakit patok? Mataas ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa edukasyon. Number 6. Home-based franchise o Potato Corner. Mga karaniwang uri, online stores o food cart business. Mga halimbawa, Master Siomai at Potato Corner. Bakit patok? Abot kaya't madaling simulan kahit sa bahay. Mga pros and cons ng pagpa-franchise. Mga advantages. Number 1. Established brand name. Kilala na at trusted na ng mga tao ang produkto. Hindi mo na kailangan mag-umpisa sa pagpapakilala ng produkto. Number 2. Support from franchisor. May kasama ng training, marketing materials, at operational procedure at guidelines. Number 3. Lower risk. Dahil subok na ang sistema at kilala ng mga tao ang brand, mas mababa ang posibilidad ng pagkalugi. Number 4. Access to bulk purchasing. Mayroon ka ng list ng approved suppliers. Murang supplies dahil centralized ang sourcing ng franchisor sa mga approved suppliers nila. Kaya di mo na kailangang mag-source out pa. Number 5. Continuous innovation and marketing. Ang franchisor ang bahala sa pagpapakilala ng bagong produkto o serbisyo. Mga disadvantages. Number 1. High initial investment. Ang franchise fee ay maaaring umabot mula 50,000 pesos
hanggang 50 million pesos, depende sa brand. Number 2, limited control. Kailangan mong sundin ang patakaran ng franchisor ayon sa operations manual at franchise contract, kaya't limitado ang iyong pagpapasya. Number 3, ongoing fees. Ang royalty at marketing fees ay regular na gastos o babayarin sa franchisor kahit hindi kumikita ng malaki ang iyong franchise. Number 4, market saturation. Kung maraming franchisee sa isang lugar, posibleng bumaba ang kita. Kaya siguraduhin alamin kung ano ang patakaran ng franchisor tungkol dito. Number 5, reputation dependency. Kung magkakaroon ng issue ang franchisor, apektado rin ang iyong franchise business. Paano magsimula ng franchising? Step 1, magsaliksik ng tamang franchise. Tukuyin ang inyong interes at kakayahan sa pagpapatakbo ng negosyo. Alamin ang demand o pangangailangan ng mga tao sa iyong target na lokasyon. Step 2, maghanda ng puhunan. Tukuyin kung magkano ang kaya mong i-invest. Maglaan din para sa working capital o pang-operate ng negosyo. Step 3, mag-inquire at mag-evaluate. Bisitahin ang opisyal na website, tawagan gamit ang contact details ng franchisor at bisitahin ang opisina nila. Suriin ang kanilang track record, support system at kontrata. Step 4, dumalo sa franchise orientation. Alamin ang detalye ng franchise package tulad ng training, support at operational guidelines. Step 5, pagpaparehistro ng negosyo. Kumpletuhin ang DTI o SEC registration, Mayor's Permit, BIR at iba pang government requirements. Step 6, training at store setup. Dumalo sa training ng franchisor para sa operasyon at customer service. Ayusin ang physical setup o online platform para sa negosyo. Step 7, simulan ang operasyon. Sundin ang sistema ng franchisor at maging hands-on sa pagpapatakbo. 10 best franchise business sa Pilipinas. Number 1, Jollibee. May initial investment na 35 million to 55 million pesos. Bakit pa to? Kilala bilang paboritong fast food chain ng mga Pilipino. Popular sa lahat ng edad, lalo na sa masa. Number 2, McDonald's Philippines. Ang initial investment ay 45 million to 60 million pesos. Bakit patok? Ito ay global brand, sikat sa buong mundo at may malawak na suporta sa mga franchisee. Number 3, 7-Eleven. Ang initial investment ay 3 million pesos to 5 million pesos. Bakit patok? Laging may demand para sa convenience stores. Convenience store na open 24/7. Number 4, Generica Drugstore. Ang initial investment ay 800,000 pesos to 2 million pesos. Bakit patok? Isa sa mga nangungunang botika sa abot-kayang presyo. Tumataas ang pangangailangan para sa abot-kayang gamot. Number 5, Chowking. Ang initial investment ay 15 million pesos to 25 million pesos. Bakit patok? Fast food na may Chinese-inspired menu. Sikat sa Chinese food na kayang bilhin ng masa. Number 6, Mang Inasal. Ang initial investment ay 12 million pesos to 15 million pesos. Bakit patok? Sikat sa kanilang unlimited rice at inihaw na manok na paborito ng Pilipino. Number 7, Master Siomai. Ang initial investment ay 280,000 to 450,000 pesos. Bakit patok? Abot kayang food court business na mabilis ang return on investment. Number 8, Aquabest. Ang initial investment ay 500,000 pesos to 1.5 million pesos. Bakit patok? Isa sa mga nangungunang water refilling station. Clean drinking water na laging kailangan ng lahat ng tao. Number 9, Potato Corner. Ang initial investment ay 300,000 pesos to 500,000 pesos. Bakit patok? Sikat na street food na tinatangkilik ng mga bata at matatanda. Number 10,
LBC Express. Ang initial investment ay 1 million pesos to 3 million pesos. Bakit patok? Pinagkakatiwalaang courier service sa bansa. Tuloy-tuloy ang demand sa delivery at courier services. Ang franchising ay isang mainam na paraan upang magsimula ng negosyo gamit ang isang kilala at napatunayan ng brand. Gayunpaman, dapat maging maingat sa pagpili ng tamang brand, pag-aralan ng mga kondisyon ng kontrata, maghanda ng sapat na puhunan at tiyaking handa kang maglaan ng oras at dedikasyon para sa tagumpay ng negosyo. Ang tagumpay sa franchising ay nakasalalay sa sipag, tamang lokasyon at pagsunod sa sistema ng franchisor. Ang tamang kaalaman at diskarte ang magiging susi para mapalago ang iyong franchise business. At iyan ang mga dapat mong malaman bago mag-franchise business. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell button for more franchise insights.